Psalm 11:3-7. When people destroy the foundations, what can the righteous do? We live in a day and age when the foundations of our biblical faith and the fabric of God the living are being systematically attacked by every quarter of society and dismantled in all areas of life. The unalterable truth of Scripture is discarded. Governments in general and society at large are systematically smashing down all the foundations of truth and the time-honored institutions of God. They are being replaced with rational relativism, hatred of all that is good, distortion of all that is true, a celebration of all that is evil. In today's message, Brad Macapobre studied the scripture found in Psalm 11:3-7, when the psalmist questions the human response when the truth's foundation is destroyed. He gave the meaning of the word foundation. What will happen if the foundation is being destroyed in the physical sense and spiritual sense? God's response to the godly and the godless. This message will tell us that when the world's foundation collapsed, God was never be shaken. That when the foundation is being destroyed, the righteous must keep on holding to God, whose foundation is never be shaken. What is the meaning of the word foundation? Ano ang kahulugan sa word nga foundation? The strong, stable base on which the building is built. Kung imo lang taon diri nga mabakod ni, nga hindi ta mahadlok sa pag-abot sa bagyo, ang word nga pundasyon, kung foundation, kung imo lang taon sa Visayan Comprehensive Dictionary, amo ang gitog sukaranan. Dira magsukad ang tanan. Nagpaintindi, bisan sa pamilya, imo makita nagsukad dira sa magtiayon ang relasyon sa pundasyon nga diin pagabalayo niya sa palaabuton niya nga kabataan. Kung masipyat siya sa pagpundar sa pundasyon, imo makita hindi lang giguba niya ang ila pag-updanay subong nga magtiayon asawa kag bana, giguba man niya ang palaabuton sa iya mga kabataan someday. Palagpakan na ito na Ginoo. Amo na ang word sukaranan, sadsaran, pasukaranan. Amo nang word nga foundation is all about. Kagdayon kung imo tan-awon diri, padayon ta sa pagtuon kay abi mo lang ang aton sini nga gitawag ang aton topic reality. What is real and what is unreal? Tukay kung hindi gani isakto ang pundasyon, bisan ano katahom pa na nga balay, imo makita maguba gina tukay hindi isakto ang pundasyon. Dayon kung imo tan-awon dire, ano ang foundation? Part of the structural system that supports and anchors the superstructure of a building and transmit its load. Ini tanan nga load sini, ining mga gitawag mga atop, ining gitawag yang mga salsalon, imo makita directly gipas ani sa foundation to prevent damage. Everybody say amen. To prevent damage. The word foundation here means to those things on which society rests or by which social order is sustained. Ang word nga pundasyon, hindi lani kay sa balay, hindi lani kay sa pamilya, kundi sa society. Ang bilog nga society, nga din imo makita ang social order. Entonces, ang society, hindi ni ka-exist nga din may dinalagon, mainuswagon, why social order nga masustain kung ang foundation mapigaw. Everybody say amen. Kagdayon imo makita ikadungag, the great principle, repeat after me, the great principle of truth and righteousness that uphold society. Kung imo makita ang nag-uphold sa society nga hindi makiyos, ang aton paggobyerno nga hindi makiyos,
Ang aton panimalay nga di makiyos, ang community nga di makiyos, kinahanglan mapounded ni sa principle sa kamatuoran kag righteousness. Kay kung mapundar ni sa kamatuoran kag righteousness, ang society magapabilin nga mabakod in spite sa gitawag ya kagub-anan sa palibot. Palakpakan na ito na Ginoo. Gusto na kon nga maintindihan gini. Kay kung hindi na ito ni maintindihan, makapamangkot, nga ano mo, amo na ning natabo sa akon. Nga nasubong na sini. Nga nakiyos na. Ano ang sabat sini? Kinala mahibalota sa word nga foundation. Dayon ano pa? Ano ang word nga when the foundation is destroyed, what can the righteous do? Ano ning gitawag distraction sa foundation? Atong gihatag naton nga kahulugan, amo tong kahulugan sa foundation. Truth and righteousness. Pero, when the truth is no longer respected, kung ang kamatuuran, way na ginarespito. Amo ning gihambal ni David, kung ang kamatuuran, way na ginarespito. Ginsulat ning Salmo 11, sa pinaka-tragic na natabo, nga gipamatay ni Saul ang mga pari, nga nagadala sa kamatuuran sulod sa templo. Gipatay niya kag siduig nga malauton ang iya gigamit sa pagpamatay sa mga pari. Hapit isa kagatos ka mga pari ang iya gipatay. Amo ni nga nakapamangkot si David kung amo ning matabo. Ano ang himuon sa matarong? When the truth is no longer respected. Kung sa imo panimalay way na ginarespeto ang kamatuoran. Kung sa community wala na ginarespeto ang kamatuoran. Kung sa ato nasod wala na ginarespeto ang kamatuoran. Kung sa simbahan wala na ginarespeto ang kamatuoran. Kag ina nagkahulugan sa distraction sa foundation. When justice is no longer practiced. Kung ang justice wala na gi-practice. Instead of justice, there is an injustice. Justice is the foundation of equality and fairness. Pero kung ang justice way na ginarespeto, way na ginapractice, nagpaintindi nga may kagubana na sa pundasyon. Everybody say amen. When fraud and violence have taken the place of honesty and honor. Ano ni nga word? Kung ang daya, when fraud and violence, ang daya kagitog pagpamintas, manginara na sa lugar sa honesty kag honor, nagkahulugan na nga there is something wrong with the foundation. Pagpakan na ito na Ginoo. Kung ikaw nag-star na dira, ano ang imo-himo? Kung ikaw tag-iya sina nga balay, tag-iya sina nga building, ano ang ara sa imo tagipusoon? Kung hindi ka matarong, ngara ka sa sina nga balay, ara ka sina nga building, kagigastuhan nimo for so many millions of money, ano ang batyagan mo? Kaakig, bitterness, pagdumot, kag-revenge. Kung ara ka sina, tungod kay imo makita, why na order? Distraction na. Kung nara kasi nag-star abe, amo na nga pundasyon ang imo makita. Nga gipangguba. Directly makasiling kagid. Even ang gitawag ya subay, kung mungkagon niya ang iya balay, makagat gina siya. Di ba? Tawa na.
amo na ang matabo when the foundation is destroyed. The truth is no longer respected. Justice is no longer practiced. When fraud and violence have taken the place of honesty and honor. Ang daya, ang pagpamintaha, amo na ang nagtalo sa word nga honesty kag honor. Ano pa? When error prevails. Kung ang kabutigan amo na ang magdamo, kagdayan amo na ang magkuha sa substance, sa truth, sa katungan sa sosyedad. Ha? When character of integrity and virtue affords no longer any security. Hindi bala kung may integrity ka, masaligan ka, may kinaiya ka, imo makita amo na ang gitawag seguridad mo sa imo pagpangabuhi. Pero kung ini nga kinaiya madula na, ang maayo nga pamatasan madula na, imo makita hindi na mag-asir nga mangin seguridad. To kay ara na ang gitawag violence kag dinayaay. Ano ang imo-himo? Amo na nga, repeat after me, under the circumstances, the advice is given. Palakpakan na to na Ginoo. Sa sili nga kahimtangan, ang Biblia may panambagon, gid kag ini nga panambagon, situational ni, bunga ni sa kistadi, nga naagyan ni King David. Kasi madyan, gilagas siya ni gitawag yan ni Saul. Way sa dalaganan, manago siya sa kuiba, lagson siya ni Saul. The last option, nagdangop siya sa kaaway sa Israel, amo ang mga Palestinhon, nga giharian ni King Akis. Way na, kasiguruhan mo. Yes. Sa dira nga si Saul natulog dito sa kuiba sa paglagas sa iya. Kagang gitulugan nga kuiba, hindi po layo dira sila ni David. Nagpanago. Pagkagabi, gisulod siya ni David. Dayon ginkuha, gigutrab ang bayo, kag dayon pagkaaga nagsinggitan, siling ang bodyguard ni David, patyon tanan ni. Kay tiyaw mula na, kriminal, ngari, pero pagkaaga, siling siya hindi ni pagpatyon tungo kay ang unwinting ara saya. Pagkaaga nagsinggitan si David, nga ginalagas mo ko, nga ginahingabot mo ko, ari ang bayo mo, kung gipatay ta kapatay. Ito says, in spite dira sa gituwag, in the midst of the destroyed foundation, si David way nag-upod dira sa kaakig, kapungot, peribins kag pagtimalos. Entonces, may mga pamaagi ang Diyos kung magkalaguba na ang ara sa imo palibot. Palakpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Sa sili nga kahimtangan nga magkalaguba na, isa lang ka grupo sa mga tao ang may mahimo. Palakpakan na to na Ginoo. Isa lang gid. Hindi damo klase nga tao, isa lang gid ang righteous nga mga tao. Palakpakan na to na Ginoo. Ano ning righteous nga mga tao? Ato na nin gitunan. Ang righteous nga mga tao nagatuma na
sa iya promesa bisan tama kabudlay. Palakpakan nato na Ginoo. Kilalaan mo na siya nga righteous na siya nga tao to kay ginatuman niya ang iya promesa bisan tama kabudlay. Waay niya ang iya promesa gikutid niya sa alibay, excuses kag pamalibad. Kag ang righteous nga tao ato na natanaw, he can able to participate. Ini activities nga di naga-enhance sa righteousness. Ini activities nga madayaw ang Diyos nga matarong kag maayo, imo makita iya naga-participate na siya tungod kay nakahibalo siya nga ang righteousness will prevail. Plakpakan na to na Ginoo. Nakahibalo siya nga ang Diyos nga iya gialagan matarong, kag dayon ginaubdan niya ang Diyos nga iya ginaalagad nga matarong. Kag dayon ano ang gitawag activities sa matarong nga Diyos, nagaupod siya kag way siya nagasuay. Dayon ang gitawag righteous nga tao kan able to share. May balaan mo na nga matarong na siya tungod kay makapaambit na siya. Hindi na siya liabilities. Hindi na siya kabugatan tungod kay makabatyag siya tungod kay ang righteousness siya imo makita iya sa tunga sa kagubanan ang Diyos padayon nga nag-share, padayon nga nag-participate, kag padayon nga naghatag. Palpakan na to na Ginoo. Just imagine, balatanaw na. I-destroyed foundation, ginahaboy pirmi sa dilamita ang dagat, ginabutangan cyanide ang dagat, ginaguba ang mga coral reefs. Pero, nagkationg bala ang Diyos sa pagsagod sa mga isda sa kadagatan? Natublan na. May isa kasorbe diri sa Pilipinas, gilantaw ang coral reefs. Guba na sa dragging sa gitawag ni mga mansuryahan. Guba na nga diin ginaguyod ang gitawag mga shipper. Pila na katulinada nga gitawag sulid, nga gitawag yung material, kag nagagitawag yan nagakawasak. Pero ang katingalahan amon bisan wasak na, may isda pa nga makuha ang mga mananagat. Palakpakan na to na Ginoo. Because ang Diyos nga itong gialagad, Diyos ni siya nga wala nagakationg sa pagsagod sa iya creation. Because He is a righteous God. Righteous people would be undone. Ang righteous ng mga tao ay dising mahimo if they had not a God to go to. Repeat after me. Righteous people would be undone if they had not a God to go to. Why di siya mahimo? In the midst of the destroyed foundation, kung nagkalaguba na ang tanan, waay ni siya mahimo. Kung waay siya Diyos nga kadtuan. Palakpakan naton ganyo. May mahimo siya to kay may mapalapitan siya nga Diyos. Ano man nga kagubanan mo sa imo kabuhi, ano man na ka imo na experiencehan nga daway ka na paglaom, hindi kagid magkalisang kung ang righteousness sa Diyos ara sa imo tagipusoon, tugog kay may kadtuan ka, kag ining kadtuan mo, waay ni gapabaya. Everybody say amen. May kadtuan ka. May kadtuan ka. Dayon, repeat after me. The righteous people would be undone if they had not a God to go to. Second, a God to trust. A God to trust. Way ni siya mahimo, ako ay mahimo. Ang righteous ng mga tao ay mahimo. Si David ay mahimo. Kung way sa Diyos nga kadtuan. May kadtuan siya nga Diyos. Kagdayon, may Diyos siya nga di masaligan. Everybody say amen. Anong hambal ni Apostol Paul? For I am persuaded that he can able to keep that which I committed into him, even against that day. Kahibalo ko sa akon gisaligan kagituhuan, nga siya makatipig sa mga butang nga akon gitugyan sa iya. Palakpakan naton ang Ginoo.
tipigan ka sa Dios. Pag ihatag nimo ang imo kapirdihan, ihatag nimo ang imo kaluyahon, ihatag nimo ang imo gitawag kiyutik nga kabuhi, you can experience a changed life. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Kambyuhan na si kadalagan to kay may Diyos pa nga nagkontrolar sa tanan nga mga butang. Kung makristuhanon ko, diin ako. Kaya kung kaisa ko kita kristuhanon do, imo makita ang aton paminsaron do gibutang lang gihapon ta upod sa mga hindi kristuhanon. Amo ka din nga gakakontaminate ta tungod kay gakahisa ta sa lifestyle sa mga hindi kristuhanon. Pero kung maintindihan ta nga ang aton gintindugan karon ang posisyon naton karon indi na ni dira sa mga hindi kristuhanon tungod kay ikaw sa dira nga you form an attachment to the personality of the Son of God, you are directly transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Ara ka na sa ginharian sa kasanag. Huwag ka na sa kadulom. Ano man nga gitawag into ni Satanas sa imo nga masiling si Satanas nga ara kag gihapon sa imo makasalanan. Ano man nga into ni Satanas masiling siya nga makasala kag gihapon, makapangakig kag gihapon, imo makita ano nga makakadumot kag gihapon, into lang na ni Satanas sa imo tungo kay imo makita ya ang si Satanas ya nagahulag na sa imo emosyon kag ginatap niya ang imo emosyon sa nagligad nimo nga panahon nga way pa ka kay Kristo Jesus. Pero karon hindi ka na. You experience a changed kingdom. Amo na nga, kung makabasa ka sa Biblia, kung diin ka nagtindog, amo ka ina karon palapakan na ito na Ginoo. Kagdayon imo makita, tungod kay imo makita, you experience the changed kingdom, imo makita, may mahimo ka na, nga hindi nimo mahimo sa nguna. Amo na nga, never to be captives by Satan sa imo mental nga gitawag nga perception. Kay bisan hilway ka na, kung ang imo na di mahilway, padayon ka nga naulipon. Atong hambalblan nakon, dito sa Thailand, ang ila beast o burden dito, hindi karabaw eh. Ang ila dito, gitawag yang nga ilipante. Halin sa wild, ila na ginadakop. Pagdakop salin sa wild, ila na ginakadinahan. Kagihigot na dra sa mabakod nga punuan sa kahoy. Kagdayon may gitawag brainwashing activities na paghimuon sa mga nagatrain. Adlaw-adlaw ginapakaon na sila. Pero may gitawag, may exercise, ginabakol sila. Ginahampak sila sa mga inughampak gid. Nga din papalagyuhon sila, palugnuton sila. Palugnuton sila. Kutob sila mahimo, palugnuton gid sila. Palugnuton sila. Kag siguruhon gid ang kadina hindi mabugto. Palugnuton sila. Kasi adlaw-adlaw ginahimo na. Within the period of not less than 6 months. Ginakahigot sila, panot. Dayon, pagkatapos, nga diin, paluson ang tanang kadina. Sabi mo lang, anong matabo? Hindi na maglugnot ang ilipante. Higta na na sa pisi na lang hindi na kadina. Kagang alipante, maupod na diin guyuron. Kung kaisa mo na eh. Yes. Diin ang captivity. Ang captivity ara sa lawas. Hindi. Mental captivity. Nga gipapate siya. Nga hindi na siya kaiskapar. Ang yawa, kaangay sila. Bagay ta maghibi sa Ginoo. Silingta. Ang akon bala, kinaiya, hindi na gini maliwat. Tanan ta sini. Hindi na gini maliwat ang akong pagkapalaakig. Hindi na gini maliwat ang akong emosyonal nga kinaugali.
Hindi na ni maliwat ang akong paghambal. Balunon ko na ni sa kamatayon. Ang akong bisyo, hindi na ni maliwat. Utod kag abyan. Mentally, gidayaan na tas panulay. Palagpakan na ito na Ginoo. Amo na nga at the time, nga din ara ka sa Ginoo, islan ka huna-huna. Anong hambal ni Apostle Paul? Repeat after me. For we have the mind of Christ. Palakpakan na ito na Ginoo. Kita may bag-o tangaw na huna. Amo na nga imo makita ginadisiplina na ito aton kaugalingon nga sa kaagahon. Gaisahanon ta sa Diyos. Gabasa ta sa pulong sa Diyos. Nga Lord, ining imo ginhambal sa aton, mangin totoo sa sininga adlaw. Uy, gabinutig ang Diyos mo. Ang gihambal tuod na. Kung nagsiling siya nga bag-o ka, palagpakan na ito na Ginoo. Uy, sa gabinutig. Kung magsiling siya nga imo makita, ihatag niya ang inugatag sa imo, ihatag gina niya, palagpakan na ito na Ginoo. Galikin mo agi ka sa proseso. Nga may ihatag ka sa iya. Amo na nga sa kagahon niya, imo makita, hindi ka magsalig sa corporate nga gitawag niya, devotional. Kaya ang corporate ka devotional, yan nubulan na ya. Damo kang giagad sina, damo magugta sa imo. Kung magwali ka dira sa imo panimalay, damo magugta sa imo kung magdugay. Hallelujah! Inang mag-isahanon ka upod sa Dios. Kagklimon nimo ang mga promisa sa Dios nga ikambyo sa imo duna nga kinaiya. Because ang anak sa Ginoo will experience unceasingly, continuously in the principle of exchange life. Palapakan na ito na Ginoo. Kambyuhan ka. Natubla na. Kung ari ka sa Pilipinas, siya imo makita ya. Dollar ang imo kwarta. Halin ka dito sa Amerika. Makadto ka sa mga money mga gakambyo kwarta, agud magamit mo. Kaya pala ka, what is happen in the natural world is also happen in the spiritual world. What is happen in the spiritual world is also happen in the natural world. Nga din imo makita kung gusto kang mangin blessing sa sinangadlaw, may kambyuhan ka sa kaagahon, may pakambyuhan ka agud nga ina nga kinaiya nga din i-impart sa Ginoo sa imo, ina nga mind nga i-impart sa Ginoo psychologically. Amo ang igasto nimo sa sinangadlaw samtang nagakabuhi ka. Palapakan na ito. Amo ning na-miss kung kaisan na ito ng Kristoan. Amo na, we are the victim of destroyed foundation. Gaplak duita. Away na kita. Pigado ko. Pigado ka tuod karon. Pero maindi pigado nga Diyos nga nagasuportar sa imo. Palapakan na ito na Ginoo sa imo. Masakiton ka karon pero may hindi masakiton nga Dios nga dinara upod mo. Nawadaan ka karon pero may Dios nga way nagakawad halin pa sa kasaysayan sa history. Galing kay waay lan nimo talupang daano ang imo mahimo. Samtang nagaupod ka sa sini nga Dios, kay ang imo ginagamit ang imo gihapon puwersa. Kung pwersa nimo ang imo agaron, kung ini magkalaguba na, way ka na mahimo. Padayon tadyotay. The foundation that is of good order and law will be destroyed. What has the righteous alone to sustain them? Basahon ta. What can the righteous accomplish when truth's pillars are destroyed and law and order collapse? Kung ikaw, Abim, karon ikaw, Ukrainian ka, na-collapse na ni, destruction, ara na sa imo palibot, ano ang imo ma-accomplish?
Kita tanan sini nag-antos because we are victim of the destroyed foundation. Ataw wala na. Damo na gawangal. Tungod kay ang sala sa isa katao nakaipikto na sa bilog kalibutan. Sala lang ni Putin. Sabi mo lang, giisla ni si Putin karon ngalan, Adolf Putin from Adolf Hitler. Nakaapikto sa bilog ka kalibutan. Da na ko nakapamalando nga kaangay gali sini ang sala ni Idam nakaipikto sa aton tanan. Nagmahal ang gasolina. Yan mo lang. Ang pundasyon sa transportation nga amo ang fuel, amo ang gasolina kag krudo nagmahal. Kagdayon kung imo tan-awon when the foundation is destroyed, it is a plain duty of believers. Hari na. Repeat after me. Let us read this with understanding. When the foundation is destroyed, it is the plain duty ni sa mga tumuluo. Duty mo ni, nga konsiderahan mo ni. Kaya kung hindi ni mo ni makonsider, maupod ka sa kumod sa mga unbelievers. Linti ni nga gobyerno ni. Taon si Duterte na puno sa basol. Way pudlos nga gobyerno ni. Nagmahal ang gasolina. Kung hindi ka mag-consider, nga hindi hawak sa aton gobyerno, itong kiwaita gitawag niya, waita production sa gitawag niya, fuel, waita mina sa gasolina, waita black gold. Natawag lang Israel? Nagka-problema bala? Wala. Sabi mo lang, sa akon ginbasa, the 14 fulfilled prophecy, hindi, tandaan ninyo ni mga kauturan, hindi kay ang Saudi Arabia ang pinakadako nga deposito sa oil. Ang Israel amo pinakadako nga deposito sa oil sa bilog nga kalibutan. Tungod ang Dead Sea, ang Dead Sea, sa idalom sina. Dako pa nga billion of deposit pa sa oil. Sa fulfilled prophecy, ang kihad ni Aser, ang kihad ni Aser, isa ni sa mga patriarchs nga bata ni Jacob, nagpropesy na si Jacob nga nagsiling, ang imo tiil matumog sa lana, kagdayon, gindrill, oil ang sa idalong. Dayon, padayon ta. To consider how the most effectually under God's blessing. In spite of the destroyed foundation, imo makita God's blessing effectually under God's blessing, join hands with Him in maintaining against the pressure of this world. Ito siskon, imo makita anuman nga magkalaguba, anuman nga kagubanan sa palibot, anuman nga destroyed foundation, tandaan mo ni nga waay ni nakaipikto sa bendisyon nga ara sa Dios. Pagpakan na to na gini. Amo na nga sa nag-uyat ka sa kamot sa Dios, baka survive ka sa pressure nga diin ginatulod sa imo, ginaguba sa imo sa outside world. Amo na pinakatahom sini. Amo na pinakatahom sini. That is reality. Dato wala na. Saka ang gasolina, pero ang aton makauturan gapamatsoy pa man. Everyone this amen. Gakaon pa man, gakaon pa man sa manginasal. Ang inyong mga hitsura, way man ganiwang. There is a blessing, palpakan na ito na Ginoo. Ang delikado lang sini. Kung amo na ni pagsaka sa gasolina, kung ang imong hitsura gasubong na sila. Amo na nang delikado. Pero tanaw lang hitsura ninyo.
Gasigi gani kamo diet, kaya agad di kamo matamaan sa katambok. Everybody say amen. Dayon mo makita ya, padayon ta. This tells us with what David believes. Ang chapter 11, naghatag na sa aton ano ang gipatihan ni David. Ang gipatihan ni David, actual ni, situational ni. Hindi ni kay theory, hindi ni hypothesis, an explanation that is likely to be true. Tuod-tuod ni. Ano ang ginambal? Siling pa niya, the Lord is in His holy temple. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi bala sa gitawag ya sa tong Birnes, aton gisaysay tanan. Nga din sa time sa dedication ni Solomon sa temple, tanan nga problema sa mga nag-alagad sa Dios, sulbaron sa Dios, dira sa sulod sa templo sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Sulbaron sa Dios. 1 Kings chapter 8, ato na nagitag isa-isa. Kung siya napirdi sa gira, kung siya gitawag may kagutmanan, kung siya nagaanto sa gitawag yang mga balatian nga hindi na niya masarangan, kag kung magkadto siya sa templo sa Dios, kag dayon magpaubos, kag magdayaw, kag magpangamuyo, sabton sa Dios ang iya mga pagpangamuyo. Amo na hindi nimo pagpasipakpakan. Nga diri sa simbahan panahon sa pagpangamuyo, hindi kay gitawag ya maglurok lang ang imo mata. Magsige tanaw sa nagpangamuyo. That is the privilege and opportunity nga din ang destroyed foundation sa imo palibot. Ang hindi na nimo maintindihan nga nagkalaguba na nga mga butang dra sa imo panimalay. Amo nang panahon nga pamatian ka sa Dios, kag sulbaron ka sa Dios, kay ang imo gialagad. Dios wala nag-star din, nag-star sa langit. Tao na? From heaven, ano na yung hambal sa kana? The Lord is in His holy, in His temple. David means that God is in heaven. Abi mo lang, sa paghimo sa templo, sa paghimo sa tabernakulo, waay to dayon gipahimo sa Dios sa kay Moses. Gipasaka si Moses dito kag gipapuasa, kag dayon nagsiling ang Ginoo. Hatagan ta kasing pattern. Kag dayon ini nga pattern, klaro hagid nga amuni ang imo mahimo dito sa tabernakulo. Nga, ang Diyos ya ga-istar sa tunga tabernakulo. Kagusto ang Diyos mag-istar, ang iya ideya nga balay, suno sa iya gusto. Ano ka diferensya sa aton amo ni? Paistaron naton ang Diyos sa aton balay, sa aton gusto. Basta sa ilustrasyon bala nga. Ako na batian, pirti ko no kagwapo sa iya sa lakyan, dira ko nung Ginoo sa gitawag nga higad sa dalan. Sila siya Ginoo sakay. Sila ko nung Ginoo, hindi ko. Nano Ginoo man, kadilak ang kong salakyan, di isa magsakay. Agi ko no ang nami pagid nga salakyan. Sini Ginoo sakay. Ginoo sakay. Hindi way ko no sakay ang Ginoo. Pero may multicab nga guba-guba na. Nagpara ko no. Way nagsiling ko no driver Ginoo sakay. Ginoo busli ko sa pag-drive. Nagsaka ang Ginoo kag gidriban ang multicab. Nagpaintindi kaangay siya. Nga mintras kita pangga-drive, kita pa ang aton ideya, mahagmak na lang kita, tungod kay imo makita, way ta kapasidad nga makarecover, kay ang recovery naton, nagahalil na gid sa Dios. Palakpakan naton na gid. Ining Dios nga nagabuhat sa langit kag sa duta. Lantaw bala na. Anong hambal? David means that God is in heaven. From heaven, God can see. Repeat after me. From heaven, God can see everybody on the earth. Kita ka, kamu kapungko sa luyo, kita kamu sa Diyos. Ito sis kung, way ka naintindihan, na miss nimo ang plano sa Diyos. Pagguwa nimo, daw mo amo man na to Japon.
Usap sa tinapay, inom po sa tong pangtulak nga, kulang-kulang man to. Way kakaintindi mo. You must pray for the spirit of understanding. May isa kahambal, this is a theologian, I really bless ining hambal, kung matultulan pa na ako ni. Kung si Salomon, kung ari hambal niyo. If the Lord was pleased because Solomon had asked for him, kung si Salomon kuno nakapahimaya sa Dios kay ang iya gipangayo amo ang word nga understanding paghangop siling pa niya this must come from conscious effort coupled with faith and firm determination. Kung kaangay sa kay Solomon may pagtuo ta giupdan sa gitawag strong determination, the result, an understanding heart, result from experience we have in life and keep the commandments of God. Kung si Salomon gihatagan, way rason nga hindi kahatagan sa pag-intindi. Tukay kung si Salomon gihimo sa Dios suno si dagway, gihimo ka man suno sa dagway sa Dios. Pagpakan naton. God has no respecter of person. Nagadangop saya. Ari ka agad sa pagdangop saya. Kung kaisabi mo lang simbahan, mamiss na ton mo. Dito sa Mianog, may ara na nga way giga-absin kay pag-abot sa simbahan ay ginatanaw kung nagsimba ang yagi pangaluyagan. Absin gani, luya sa kayo sa pagpalakpak. Everybody say amen. Ini pagdangop saya. Ini pag-intindi sa kamaturan. Kaya kung kaisa hindi ganita ka-intindi sa kamaturan, we are victim of the destroyed foundation. Pagpakan na ito na ginusin. Napasiling ka nga, biktima ko. I am a victim of the destroyed foundation. Pero, hindi ka biktima. Nag-abot ang kagubanan, agud nga, imo masangyaw ang hindi maguba nga Diyos nga imo ginpatihan. Pagpakan na ito na Ginoo. Nag-abot ang kagutmanan, agud ma-experiensyahan mo nga pakaunon ka sa Diyos nga imo gialagaran. Kaya kung hindi na mag-abot, waay ka ipagyabang. Yagutaon ka lang sa mga tao nga nagsimba sa Diyos-Diyos. Yagutaon ka. Amo na, what you need is to experience a supernatural provision. Ito sis, kung may kagubanan, kung may kadimalason, imo makita amo na ang higayon nga din magtutom ka sa Dios kag dayon sa makasalbar ka sila magsinggitan ka sa ibabaw sa kabukiran. Tutuogid nga may Dios nga nagsagod sa akon. Tutuogid nga ang Dios way gapabaya sa akon. Tawa? Padayon nang ta. Ano pa? The Lord can see the bad people and the good people. Kita niya ang bad. Kita niyang dautan kag maayo ya. Hindi ka kasus. Hindi ka gikapanago sa Diyos. You can escape but you cannot hide. David calls the good people righteous. Ang maayo kuno nga tao, gintawag na ni David nga matarong. When they do wrong things, ang matarong kuno, when they do wrong things, they must ask God to forgive them. Palakpakan na ito na gid. Kung ang isa ka matarong nga tao makahimo sa hindi amo, why ni siya gapatikal? Why ni siya gaalibay? Gadangop ni sa Dios kagkapangayo sing kapatawaran. And that is the sign of righteousness. Palakpakan na ito na Ginoo. Dayon, palayon ta. Anong hambal sa Salmo? Pasahon ta. Ang tanan nagsipak sa matuod nga dalan, palariho nga naglain ang ila kabuhi. Wala sing bisan isa
nga nagahimo sing maayo. Parehas. Pero ano ang diferensya sa matarong? Amo na yung diferensya sa matarong kag malain. The Lord, ang malain nga mga tao, the Lord will not forgive some people. Nga sila kaway, makupatawara sa kung sala. Tungod kay, the Lord will not forgive some people because they do not ask Him to forgive them. Way nangayo nga patawaron. Na. Kagdayon imo makita, David calls them the cup, God will punish them. Kung hindi ka mangayo sing kapatawaran sa imo kasalanan, parehas lang nag-iimbitar mo ang Dios sa pagpani sa imo. Silang panyadre, He is looking down His eyes, see what the sons of men are doing. Nagatanaw siya, ano ang imo ginahimo adlaw-adlaw. Dayon padayon sa bersikulo, the Lord also seeking what the righteous are doing. Na? Gilantaw niya tanan ang mga tao, anong ginahimo. Pero may privilege ang righteous. The Lord, let us read together. The Lord is also seeking. Ginatsikan niya. Ang imo adlaw-adlaw nga pagkabuhi, ginausisa ka niya. Ang imo performance, ginatsikan niya. Nakapasar ka bala kag wala. Nasiro ka bala kag nakahimo saya. Kung kita karon nga simba abi, sikon ta sa Ginoo. Pila ya sa aton ang nagrado 75. Pila ang nagrado sa aton 80. Pila ya sa aton na 0. Ano ning godless? Nagakabuhi na nga daway Diyos. Nagakabuhi na nga way Diyos. Way ni giagad nga Diyos. He is the captain of his own soul and the master of his own destiny. Ang Diyos siya para siya, paaman lang na. Anong hambal sa Biblia? The Lord really hates the godless. Amo na nga, kita nga Kristohanon nga may Diyos, kung magkabuhi ta nga way Diyos, pirti na kasalawayon at ubangan sa Diyos. Kung ikaw nga, kung ang way Diyos siya wag simba, way na problema. Way na sa Diyos mo. Pero kung mag-upod ka sa iyapod, nga di pod magsimba, pinakadako nga abomination. Tukig ipanghiwala mo ang imo pagkilala sa iya nga Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung ang godless siya, hindi mga muyo, way na problema. Hindi na mag-interest 24/7, hindi na mag-prayer meeting, way na problema yan. Way na devotional, way na problema. Pero ang problema karon, kung ikaw ya, nagkilala nga Diyos, kag waay kasing pagpangamuyo, waay kagapuasa, waay kagatambong sa 24/7, waay kaga-prayer meeting, ikaw na lang ang magsabat sina sa Diyos kung magkitaay ka mo sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. That is a godless lifestyle. Kag ang hambal sa Diyos, He really hates the godless. He also hates the people that love to hurt other people. Akig po siya sa mga tao nga din nagapasakit sa iban nga mga tao. Perting lipay-lipay ni Herodes, gipamatay niya mga apostoles, tanan, gipanghalita niya, lipay-lipay siya. Pero sa gisukot na siya sa Ginoo. Lipay-lipay sa pagpatay. Pero sa iyan na gikawat, iyan na giangkon ang kahimayaan sa Dios. Insigida gid. Basahang binuhatan. Gipatay sa Dios sa entablado upod sa mga tao nga din iya ginhambalan.
iyagin, diskursuhan, aktual siling pa sa isa ka theologian. Ginhampak siya sa malulunda, kaginulod siya atubangan sa mga tao nga diin. Multitudes of people. Abi mo lang, ano ang iyang sa nagdiskurso siya? Ano sila sa mga tao? Hindi na si Herodes, Diyos na ni si Herodes. Ang hambal sa Biblia, ginkastigo siya, to kay iya ginkuha ang kahimayaan nga para sa Diyos. Palagpakan na ito na Ginoo. Amo na tandaan ta. Kita nga Kristohanon, we are not designed to hurt other people. Sugot ta kag sa inyo. Gi-design ta to help other people, to motivate other people, to encourage other people. And that is disinyo na nga dingil Kristohanon ta. Everybody say amen. Dayon ko padayon nun ta jutay. Amo na ni. Burning coal and sulfur will rain on the godless. Karon niya, updanay pa ta. Malipayon pa ni sila kaysa aton mo. Ang godless, why na pagpugong niya? Why nagisunod nga lagda? May mahimo na silang hindi ginaton mahimo. Sa dira sa ako natawhan nga lugar, 5 years nga nagpati, antes nagpati nga way na ko gahubog-hubog, way na ko gainom. Kung makita abi ko, isa lang ka tion, nga gainom ko kag gasumsum. It will take another 5 years to convince sa nakakita nga nagliwat ko. Amo nang halalungan naton ang pagkakristohanon eh. Amo nang halalungan ang pagkakristohanon. Kaya Christianity, hindi na kaya ang sinugdanan, nagsiling ka, I am a Christian. Sa Antioquia, ang mga tao nga ara sa palibot, amo nagsiling na Kristohanon na sila. Everybody say, pag-birthday lang ni Queenie, mga 2 years ago, guro, no? Dira tong may mga tattoo. Mga high, ara po gakabuhi sa high ground. Mga siksi, tanan, i-imbitar niya. Abi mo lang ano sila, Engko, isa sa akon, giampo sa Ginoo nga diin. Ining gibirtdihan karon. Nagtaya ko sini. Kag mamirdi ko sini kung mag-upod sa inyo balik sa pagpatuyang. Pero magdaog ko kon sa dason nga birthday way ni siya kaupod sa inyo. Ti sa pagkadason birthday nagpamatuod ang iyang mga barkada nga way nagaupod. Ti dako nga kadalagan kay nakatubong ko. Pagpakan na to na Ginoo sila. Subong sina. May pagkabyo halin sa godless nga lifestyle pagkanto sa pagkagadli nga lifestyle. Kaya mula na. Dayon ta before we partake. Ha? Burning coal and sulfur will rain in the godless. Paulanan ka coal. Masiling ka ano ng coal man? Lantaw ba na Central Bato kag Central Lopez, hindi lang na ang gigatong sina, hindi lang kansiyaha, coal na nang gigatong. Dayon sulfur. A very hot wind will be their inheritance and cup. Ano panulundon sa godless? Sulfur, burning coal, sulfur. Imo makita iya kag dayon. Ano pa ni? A very hot wind. Inang init kayo ng hangin. Na dito sa India, matumba ka lang. Heat wave. Amo nang panulundon sa mga godless. Ano ang buti pahangop sini ni David? Gusto na nakon nga ato ni tunan na
Ano ang ipahangop ni David sini? Ang purd nga panes, pagsilot, nagpaintindi na paghatag sing kasakitan, tungod kay naghimo kasing malain nga mga butang. Ang Christianity, ang blessing lang tanan ang hisgutan, pagpakamayo lang hisgutan. 50% lang ang Christianity. Kaya ang Christianity, imo makita ang Diyos siya, pwede ni ka mahigugmaon. Pero ang Diyos pod hustisya. Everybody say amen. Ang Diyos hustisya. Kung magmakuli ka sa pagdawat, pag-enjoy siya, grasya, kaluoy ka paghigugma, makadto ka gid sini. God's retribution upon the wicked. Anong buti pangop sini? Ang burning coal, nagabaga nga coal, ang sulfur will reign in the godless. A very hot wind will be their inheritance. Ano ang coal that burns? Ang igatong, imo makita sa nagadaba-daba. Sulfur that smell bad. Winds that stop people from breathing. In ang heatwave, amuning panulundon sa mga godless. Hindi ni para sa aton eh. Nga, ang humble diri, God loves the righteous. Palagpakan na ito na Ginoo. Ang Ginoo na higugma gid sa mga matarong, palagpakan na ito na Ginoo sila. Gahigugma sa mga matarong. Gahigugma sa mga matarong. Ining impirnoy, abi mo lang, ang Ginoo ya pirtigid ka maluluyon. Kita na nimo nila sa paglaglag sa Sodoma kag Gomora. Siling pa ni Abraham ya kung may 50, Ginoo imo laglagon, paulanan nimo gitog burning coal and sulfur. Hindi, 40, hindi, 30, hindi, 20, hindi, 10, hindi. Karon kayo makalambot. Ang hambal sa Biblia sa nag-ulan na ang sulfur, nag-ulan na ang gabaga nga kalayo halin sa langit, imo makita iya, ubos ang tanan. Ubos ang tanan. Kita hindi ta para sini. Ano ang rason sa atong pag-alagad kung masangko ang lantas ni? Ano kausik ang atong pag-alagad? Nga, ano hambal diri sa teksto? Mabalik sa teksto rin. Lantawa sa teksto. Basahon ta. Sa bersikulo, padayon. Sa bersikulo 6 sa katapusan. Sa 7. Basahon ta. The Lord is righteous. He loves righteous people. They will see His peace. Lakpakan natin. Ang Diyos matarong, sikan, naghigugma sa matarong, iyan ni kinaiya mo. Kagdayon, ang matarong makakita gid sa iya guya. Lakpakan natin na gin. Makato kita before kita magpartik. Basahon to ang bersikulo. May bersikulo ta dire. Basahon ta. Sang una, sang wala pa kita makakilala ang mga tao sa Dios, wala niya pagsapaka ang ila mga sala. Gipagustuhan ta sa Dios eh. Amo nang makasiling ka nga, lain ako karon. Ito kasi kung nagipagustuhan ka sa Diyos, way ka ginasapak sa Diyos. Pero, subong, ginasugo sa Diyos, ang tanan nga tao, sa tanan nga lugar, nga maghinulsol, na kagbayaan ang ila malain nga ginahimo. Versikulo 31. Kay may adlaw,
nga gipili sang Dios nga hukman niya sing matarong ang tanan nga tao diri sa kalibutan. Pinaagi sa tao nga iya ginpili, ginpamatud-an niya ini sa tanan pinaagi sa pagbanaw sang amo nga tao halin sa minatay. Palakpakan naton. Sino ang maghukom? Ang aton Ginoo. Even si Daniel, ang pahayag parte sa katapusan basahon ta. Nga tion, nagasiling pa ang daw sa tao. Sa sina nga tion, magadala si Michael sang silot nga halin sa Dios. Si Mikael nga ini amo ang gamahanan nga pangulo nga manugpain sang imo mga kasimana. Basahon ta, mangin mabudlay gid ang sitwasyon sa sina nga tion. Tanawan ninyo, katapusan, parte sa katapusan. Ano sa bersikulo? Repeat after me. Mangin mabudlay gid ang sitwasyon sa sina nga tion because of the destroyed foundation. Mangin mabudlay gid. Kag ina nga kabudlayan wala pagid natabo halin sa pagsugod sang mga nasyon. Ano na? Ari ta sini nga kapanahonan. Ang way nasaksihi sa nagligad nga henerasyon, prapisin mo. Ang aton mga katigulangan kung gitawag ya, pukahon to sila banahon, ang aton mga katigulangan nga nataw sa 1900, nataw sa 700, nataw sa 1600, sugira ni mo na nga may salsalon nga naglupad, hindi na magpati. Sugira ni mo nga may salsalon nga din mo makita naglutaw sa tubig, hindi na magpati. Ito sis kita ang henerasyon karon nga nakasaksi sa way nila nasaksi. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Pero kita po ang henerasyon nga magasugata sa kabudlayan, kapipitan, problema, nga way pa po natabo halin sa pagtukod sa kalibutan. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang hambal dire, pero, baskogonta, pero, pagaluwason sa sina nga kabudlayan, baskogonta gini, pero pagaluwason sa sina nga kabudlayan, ang kapariho mo nga Israelinon, nga ang ilang ngalan nasulat sa libro nga ginalistahan nga may nga sa mga may kabuhi nga wala sing katapusan, may libro ang Dios. Kung may record gani ang archive dis sa gitawag sa Pilipinas, may record ang Treasury Office, ang Secretarial Office, may record ta sa Dios. Palakpakan nato lagi. Kag ang hambal sa Biblia, anuman nga kabudlayan maagyan sa sini nga kapanahunan, imo makita obligado sa pagluwas ang Dios, obligado sa pagdispatch kay Michael, nga din imo makita one of the powerful archangels sa Dios sa pagbulig sa aton luwason kita sining katapusan sa kapanunan. Palakpakan nato na again. Nga what we need is righteousness. Pagabanhawon, nari na, ang madamo nga nagkalamatay. Pagabanhaw. Dayon, ang iban, paskugunta, ang iban sa ila, magabaton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang iban pakamalauton kag pakahuyan sa wala sing katapusan. Wow. Hallelujah. Hindi ta upod sining pakahuyan eh. Banhawon ka na malang nga pakahuyan ka, what's Dios? Banhawon ka lamang kag mulayon ka sa naghatag sa imo sing kabuhi. Ano ang imo mag... Kita, tandaan tagid, nga may mga tao ang Diyos. Palpakan na ito na Ginoo. Kag may listahan ang Diyos. Siguruha gid ang imo relasyon kay Kristo Jesus. Siguruha lang gid. Yes. Kay ang Ginoo nga magahukom sa aton, amo pod ang Ginoo nga nagaluwa sa aton. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na nga makapasalig siya bisan sino nga nagatuo sa akon. Kaya nagatuman sa akon. May kabuhi siya nga way katapusan.
nag-agi la siya sa paghukom. Imo makita iya. Kag nagakadto siya sa kabuhi nga way sing katapusan. Everybody say, siguro hagit ang imo relasyon kay Kristo Jesus. Yes. Inang relasyon mo kay Kristo Jesus. Then padayunon rin kung may ara pa. Basahon ta. Kag ikaw, Daniel, naari na. Paskugon ta. Kag ikaw, Daniel, padayuna ang imo mga ginahimo. Ha? Ano ang advice? Ano ang ginahimo ni Daniel? Ginlunod siya sa lungib sa leon, tukay ka pangamuyo siya. Palagpagan na ito na Ginoo siya. Ginsilutan siya, tukay nangamuyo siya nga nagatubang sa Israel, sa Jerusalem. Kag dayon ang hambal sa Biblia, imo makita kag ikaw, Daniel, padayuna ang imo mga ginahimo. Ano ang imo ginahimo sa bag-o kapas Ginoo? Basig, way ni nagkasinanto sa imo ginahimo karon. Baskugon ta, mapatay ka, pero pagabanahon ka sa katapusan nga inadlaw. Kag baskugon ta pag agod, mabaton mo ang balos nga gitagana para sa imo.